Magandang umaga mga kapuring. Ngayong umaga po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng engine sprocket sa ating Fury 125. Una po ay kailangan nating tanggalin yung tatlong bolt sa ating engine cover. Usually may kasama po itong chain guard, yung bakal na kasama ng ating chain cover. Pag wala po kayong circlip, pangtanggal ng circlip, ang usually pong ginagamit ko dito ay yung flat screw and yung kutsilyong maliit. Medyo tiyagaan lang po ang pagtanggal dito, lalo kapag mahigpit yung pagkakalagay ng ating circlip. Pero since meron po akong pantanggal ng circlip, ito po yung pinakamadali na paraan para matanggal yung circlip sa ating engine sprocket. Bali, pag ginapit nyo po ito, bubuka po nito yung ating circlip para matanggal po natin. Then saka natin huhugutin yung ating engine sprocket sa engine shaft. Pwede pong tanggalin to ng hindi na niluluwagan yung ating kadena. Yan po, natanggal na po natin ng ating circlip. May nabibili po na na tools para sa mga circlip talaga. Ganito lang po yung ginagawa ko. Hinuhugot ko lang po yung engine sprocket, tapos sinaalis yung kadena. Pero bago ko po pinapalitan, nililinisan ko na rin po yung part kung saan nakalagay yung ating engine sprocket, kasi most of the time yan po yung pinakamadumi na part, dahil lahat po ng nakukuha ng ating chain, lalo pag ang ginagamit natin is used oil sa pag-grease ng ating kadena. Diyan po lahat ng part napupunta yung mga putik, buhangin. Pag okay na po, pwede na po nating ibalik or ilagay yung bagong engine sprocket natin. Kung paano ko po siya tinanggal, ganun ko din po siya ibabalik. Medyo ingat lang po tayo, baka sumama yung ating daliri sa mismong engine sprocket. Ang sukat nga po pala ng ating circlip ay 19mm sa outer. Pero yung sukat po mismo ng ating engine shaft is nasa 17mm. Yung iba po gumagamit ng 21. Sa paglalagay po ng circlip, napakadali lang din po nito. Pwedeng itulak gamit yung screwdriver or gamitin ulit yung circlip pliers kung meron po tayo. Para sure po na mag-lock yung ating circlip sa ating engine shaft dun sa uwang para sa circlip, pwede po nating gamitan ng kutsilyo or flat screwdriver para i-double check kung may higpit na po siya. Then ibalik na po natin yung ating engine cover.
Sa video to wala kasi yung bakal, saka isa lang yung tornilyo ng motor na ating ginawa. So basically yan po yung pagpalit ng ating engine sprocket. Hope may napulot na naman kayo ngayong araw na to. Maraming salamat po. Thanks for watching. Good evening mga kapuring. Welcome back po sa ating Facebook page. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-adjust ng kadena. Una po ay kailangan po nating luwagan ang nut sa ating rear axle. Then higpitan yung chain adjuster. Pwede po natin unahin ng kaliwa or ang kanan, depende po sa ating preference. Pag ina-adjust po natin yung nut ng ating chain adjuster, makikita po natin na uma-adjust palikod yung ating gulong. At the same time, umihigpit din po yung ating kadena. Ginagawa ko po to, inuuna ko po yung right side ng ating chain adjuster, then yung left side. Hindi ko po to ina-adjust ng biglaan, bali one at a time po ang ginagawa ko para sigurado pong magpantay yung adjustment na ating ginawa. Then trial and error po kung okay yung ikot ng ating rear sprocket sa ating kadena. Doon po kasi natin malalaman kung tabingi yung ating adjustment na ginawa. Paulit-ulit lang po yung proseso na aking ginagawa sa pag-adjust nito. Actually, meron pong guhit yung ating swing arm para sa basihan ng ating chain adjustment. Masisilip nyo po to once na inikot nyo po yung gulong. Makikita nyo po kung parallel yung gulong sa ating swing arm. Dito nyo rin po mapapansin kung tabingi siya pakaliwa or pakanan. If ever na ganun po, pwede ulit natin i-adjust. Same process pa rin. Luwagan yung nut ng rear axle. Then, i-adjust yung ating nut ng chain adjuster. Yan po kung makikita nyo, may guhit po yung ating swing arm. Hanggang 6 po yata to. Kabilaan. Diyan po natin i-base yung tamang adjustment ng ating chain. Kapag tingin natin okay na po, pwede na po nating higpitan ulit yung nut sa ating rear axle. Then test and try ulit para malaman kung okay or ayos yung ginawa natin. Hope may natutunan na naman kayo mga kapuring sa ating video. Basic maintenance lang po ng ating Fury 125. Please like, watch, and subscribe also sa ating YouTube channel.
Yan lang po, and maraming salamat. Thanks for watching. Hello mga kapuring. Narito na naman po ako para sa panibagong video ng preventive maintenance ng ating Fury 125. Ngayong araw po ay papakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng rear sprocket. Una po ay kailangan nating tanggalin ng ating rear wheel sa ating swing arm para ma-access po natin ang ating rear sprocket. Sa video pong ito, papakita ko po sa inyo ay yung rear sprocket ng Fury R 6 holes. Sa classic po kasi at saka sa new breed, ang gamit po natin ay 4 holes sprocket. Kaparehas po ito ng CT100. Sa 6 holes naman, ang kaparehas po nito ay yung pang barako. Pagka natanggal na po natin yung rear tire sa ating swing arm, kailangan po nating idiretso yung baluktot ng lock washer ng ating bolt nut. Then gamit po tayo ng 12mm socket wrench para matanggal po yung nut ng ating sprocket. Pagka natanggal na po yung 6 na nut sa ating rear sprocket, kailangan din po natin tanggalin yung lock nut na kasama din. Meron po tayong 3 lock nut kasi meron tayong 6 na bolt. Pero sa classic sa new breed, 2 lock nut lang po yung ginagamit since 4 holes po yung bolt. Pagka natanggal na po natin lahat, pwede na po nating palitan yung lumang rear sprocket. Ang stock po ng classic is 46, pati ng second gen. Ganun din sa Fury R, saka sa Fury RR, saka sa new breed 35 po ata. Yung pinalit ko po dyan is 36 ng barako. So 6 holes po siya, match po siya dun sa sprocket flange ng Fury R. Pagkapalit po natin ng rear sprocket, pwede na po natin ilagay yung lock nut. Then ilagay po natin yung nut ng bolt ng ating rear sprocket. Then higpitan po natin gamit ang 12mm socket wrench. Make sure lang po na yung higpit na gagawin natin ay eksakto dun sa required na higpit. Huwag naman yung sobrang sobra, kasi malalaman po natin na sablay yung ginawa nating paghigpit kapag may gewang or bengkong yung pag-ikot ng ating rear sprocket pag nakakabit na po sa ating swing arm.
pagka ikabit na po natin yung mga bolt, pwede na po nating itupi ulit yung ating lock washer para hindi po magalaw yung ating nut in case po na lumuwag ito pagka nasa biyahe tayo. Nga pala, hindi ko tinanggal yung ating sprocket flange sa ating mags kasi siya na rin yung kumukontra pag pumupwersa tayo sa pagluwag at paghigpit ng ating bolt and nut. Anyways, mache-check naman po natin kung mahigpit yung pagkakalagay natin kasi hindi naman po iikot yun. Kapag okay na po, pwede na po natin ikabit ang ating kadena. Then adjust ang ating chain slap gamit ang ating chain adjuster. Siguraduhin lang po na maayos yung pagkakabit ng lock ng ating kadena. Kapag okay na po yung alignment ng ating rear wheel and rear sprocket sa engine sprocket, pwede na po nating higpitan yung axle ng ating rear wheel. Or kung hindi pa po, adjust lang po tayo dun sa ating chain adjuster. Pagka na-finalize na po lahat, pwede na po natin i-test drive ang ating motor para malaman po natin kung meron pang kailangang i-adjust. And hopefully may natutunan po kayo ulit ngayong araw na to. And next time, gawin po natin yung carb cleaning or yung valve tappet adjustment. By the way, huwag kalimutan lagyan ng grease yung ating kadena. Salamat mga kapuring and thanks for watching.